Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Wala Pucha yan Parang nagkaroon ng kulisap. Nagkaroon ng crickets. Krok, 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 krok. Nabisto sila ni Toby Chanko rito Pucha, ang galing nito ni Chanko. Not for this hearing, Your Honor. Bakit? Bakit? Hindi ba ikaw din yung itong malaking pisngi na to? Anong pangalan nung nito? Nung Ako Bicol ba to? Yung party list niyan? Hindi ba? Sinasabi nyo, si Magalong, ang daming sinasabi, bakit hindi pangalanan? Ayan na nga ba't hindi nyo inimbita? Sabi nga ni Magalong, puros kayo daldal, hindi nyo nga ako pinapadala ng imbitasyon. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it. Natigilan si Pisngi Natigilan si Pisngi. Ito dati tong gabinete ni Duterte tinanggal to dahil puta mas marami pang pasyal kaysa sa pasok tumaba na yung Pisngi nito kakapasyal di ba? Ito yung mga mambabatas natin ngayon, mga walang delikadesa. Yo DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Hello. Hello, kamusta naman? Kamusta naman mga bossing? Eto na naman ang inyong pinaka paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. At your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balumbalunan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, mga pabigat sa lipunan, mga walang silbi sa bayan, mga switik na taga-gobyerno, mga salot sa Pilipinas, mga putok sa buhot, ipinutok na lang sana ng mga magulang sa kanilang mga kumot, mga hindot at palamunin ng taong bayan, mga parang mga sintu-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak at bangag na paikot-ikot, wala namang resulta, mga adik at mga pusher na halal ng bayan, mga kawatan sa pamahalaan, mga kurakot sa kaban ng bayan, mga magnanakaw na lumilimas ng pera ng mga Pilipino, mga sindikato na nagpapanggap na mga mambabatas at mga miyembro ng kuratong baliling na talaga naman matitigas ang mga mukha na mga naka-Amerikana pa. Lalo-lalo na yung mga demonyo at satanas na nagkatawang tao. Yung mga satanas magnanakaw na kung makapag-post sa kanilang mga social media na parang ang babait nila, aba malapit na daw magpasko. Hoy, Pasko to ng mababait na tao, hindi to Pasko ng mga demonyo. Wala kayong karapatang gumamit ng salita ng Diyos at gumamit ng anong tawag dyan, gumamit ng okasyon na patungkol sa Panginoon dahil mga Judas kayo at mga Barabas. Ayan nga mga bossing. At another day, another uratan session with yours truly. Again, Boss D at your service. Salamat po sa lahat ng mga subscribers, lahat ng mga nagla-like, nagsishare, tumatangkilik ng ating mga walang kamatayang mga content. Maraming salamat po, lalo na sa mga nagsusuper thanks. Malayo ang mararating ng mga super thanks ninyo. Kaya maraming salamat. Naku po.
Abay, mainit na mainit pa rin ang balita patungkol mga bossing sa mga issue ng korupsyon dito sa Pilipinas. Aba, kung matatandaan ninyo, di ba? Nag-react nga tayo patungkol dyan sa nangyaring hearing sa Senado. Oo, kung dyan sa nangyaring hearing sa Senado, medyo nakulangan tayo dahil bitin sa oras. Dito naman sa hearing ng Kongreso ay walang kakwenta-kwenta. Diyos ko po, redundant. Mga bossing, redundant eh. Oo, kasi nag-hearing pa itong mga congressman na to eh. Sangkot nga kayo dyan, di umano. Tapos mag-hearing pa kayo in aid of in aid of legislation ba yan? O in aid of takipan? Nag-ano na eh. Nag-hearing na Senado eh. Siyempre kung ano yung tinanong ng mga senador, yun din ang itatanong ng mga congressman. Pero kakaiba naman daw yun sa congressman, mga boss. Kasi kung yun sa Senado, gusto nilang malaman kung sino yung mga miyembro ng sindikato. Dito naman sa Kongreso, narinig ko lang sa kapitbahay ko narinig ko lang sa kapitbahay ko, ito daw sa Kongreso. Parang magtatakipan lang naman yan. Ililihis lang naman nila sa mga sarili nila yan. Isisisi lang naman nila sa mga Duterte yan. Kaya ayan, tuloy ngayon. Di ba? Kita nyo naman si Chua. Dinidikit niya na kagad sa mga Duterte. Sinasabi ni Chua na may mga flood control daw. Nung napalpak noong 2016, noong panahon daw ni Pangulong Duterte, na minana na lang ng mga mga ngayon, administrasyon ngayon, ulol, mga gago, tarantado, minuminuto. Ang minana ng gobyernong ito sa gobyerno ng mga Duterte, ang minana nila magandang gobyerno. Yung sinira ni Marcos Sr., yung mga pagnanahaw ni Marcos Sr. na itinuloy-tuloy ni Cory Aquino, na idiniretso ni Ramos, na itinuloy ni Erap, na itinuloy din ni Gloria, at lalong-lalong walang ginawa si Noynoy yung ilang taon, dekada, na sirang-sira ang Pilipinas, bayang Pilipinas. Iyon ang minana ni Pangulong Duterte. At sa loob lamang ng 6 na taon ay inayos niya yan. Dahil nga sa kanyang pag-aayos niyan, yun pa ang naging rason, dahilan kung bakit siya ay pinatapon ng mga pumalit sa kanya ng mga kawatan. Nandiyan na siya sa ICC sa kabila ng magandang ginawa niya sa bayang Pilipinas. Simula noong panahon ni Marcos Sr. na puro magnanakaw, hanggang kay Pinoy na walang alam sa buhay, namatay na lang ng walang silbi. Minana ni Duterte lahat yan. Anong minana ni Duterte? Mga oligarko, mga putang ina, mga kriminal na mga makakapalamuka, mga magnanakaw sa pamahalaan at sabog-sabog na mga sistema. At saka walang kwentang serbisyo ng gobyerno. Yaan yung unang-unang inayos ni Pangulong Duterte. Di ba? Anong ginawa niya? Yung scum of society, scum, S-C-U-M. Yung mga scum of society, ayan, pinakulong niya yung mga addict, mga pusher, inubos ang droga. Tapos pagkatapos nun, sinimulan naman yung paghahunting doon sa mga tax evaders sa Pilipinas. Sino ba? Dati ang hinahabol yung mga oligarko, yung mga malalaking kumpanya, Mighty, yung mga Prieto na yan, yung may-ari ng mga Mailong na yan na dapat sa gobyerno pala yan, pero matagal na pinakikinabangan ng mga hudas. At napakarami pa, hinabol lahat yan ni Pangulong Duterte, yung mga bilyonaryo na mga hindi nagbabayad ng buwis, para magamit yung mga kapirahan na yon para maitaas ang sweldo ng mga pulis, mga sundalo, lahat mapaganda serbisyo. Ginamit yung pera na yan. Utang ina, dati ang hinahabol mga oligarko, ngayon ang may mga LOA,
Mga ano, ang hinahabol ng BIR, putargis mga vlogger. Ang daming mga nagpapakita ng mga yaman nila, anak ng kontraktor, anak ng congressman. Ang may LOA, hayop na yan, ordinaryong tao na nagsisimula pa lang sa buhay. Hayop kayo. Inubos lahat ni Pangulong Duterte yan. Ano pang ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi ba inayos niya ang korupsyon sa Pilipinas? Hindi ba inayos niya yung mga airport? Lahat ng mga tanimbala, lahat ng mga pagnanakaw sa airport, di ba inayos niya? Gumanda. Ang daming proyekto, ang dami actually na mga airport sa buong Pilipinas ang napaganda nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Ang daming airport na nabuksan. Ano pa mga nagawa ni Pangulong Duterte? Yung mga inayos ni Pangulong Duterte. Build. Inayos niya yan. Oo, bago siya umalis, inaprubahan niya yung mga proyekto sa Mindanao para naman yumaman kahit papaano makakuha man ng ang Mindanao ng magandang serbisyo mula sa gobyerno. Kasi lagi na lang Metro Manila, Luzon, yung Visayas at Mindanao na pinagkukunan, pinanggagalingan ng halos lahat ng mga produkto umiikot sa Pilipinas. Naglagay ng mga programa si Pangulo doon. Tinuloy nyo ba, mga hayop kayo? Sasabihin nyo, ang minana nyo yung mga yung mga dispalinghadong flood control project, mga gago. Oo, may build ng Pangulong Duterte. Ang daming mga tulay, ang daming mga infrastructure, tapos pandemic pa. Oh, ngayon sasabihin ninyo na hindi nakabuti yon. Gago ba kayo? Galit na galit nga tayo, hindi itinuloy ni Bongbong yon. Oh, yung mga programa sa Mindanao, o hindi ba bukod tangi, isa lang yung nagdire-diretso, yung Davao Samal na tulay. Lahat yung railroad ng Mindanao Railway, hindi ba hininto ng gagong yan? Ang dami. Marami kayong minana na magaganda. Marami kayong minana na magaganda sa mga Duterte na sana tinuloy-tuloy nyo. Di sana nakaalwan-alwan ang buhay natin. Pero hindi, pinutol ninyo eh. Una ngang tinanggal ninyo eh. First Order of Business, Executive 01. Executive Order 01. Ano yun? Unang-unang ipinatupad, putya yan, yung binuo ni Pangulong Duterte na komisyon para mag-imbestiga sa mga kuratong sa gobyerno, binuwag nung gago. Tangina nyo, tapos sasabihin ninyo, minana nyo, yang mga dispalinghadong flood control, mga gago. Bumabagyo, umuulan din nung panahon ni Pangulo. Actually, ang kinaharap nga lang ni Pinoy na sumaimpyerno sana ang kaluluwa. Oh, ang ano nga niya eh, ang minana nga ang isa nga lang, Yolanda nga lang eh. Yung kinaharap niyan, yung Undoy naman, habagat lang yan eh. Oo, pero yung Yolanda, yun nga lang yung kinaharap niyang Category 5 na bagyo. Si Pangulong Duterte, 3-4 na Category 5 na bagyo, may namatay ba? Na kasing dami nung nangyari noon, meron bang nagutom? O hindi ba wala tayong aid, wala tayong suporta na tatanggap mula sa European Union pati sa Amerika? Nagutom ba mga Pilipino? Pandemic? Na matay ba mga Pilipino? Mga ulol, baha pa lang yan eh. Baha pa lang yan, nagkakagulo na kayo. Eh di lalo pa kaya kung ngayong panahon nitong tatangatangang Pangulo na to, nagkaroon tayo ng pandemya, patay tayo dyan. Mga ogag kayo, baka lahat kayo sunugin. Imagine ninyo. Alam nyo, pinoproblema natin ngayon, hindi naman dating pinoproblema kahit nga si Pinoy, hindi pinoproblema yung pag-ulan at saka pagbaha. Ang problema karamihan kay Pinoy, corruption at saka yung traffic sa EDSA eh. Pero pagdating sa baha, hindi tayo masyado namomroblema nun. Sabi ko nga sa inyo, kung pinaglihi sa bulbol, itong si Pinoy, itong si Bongbong, pinaglihi sa usok. Wala talagang alam. Walang magandang nangyayari sa panahon nung tokmol na yan. O hindi ba nung panahon ni Pinoy na problema tayo sobra-sobra sa baha? May Undoy,
Pero sobra-sobra talaga yung undoy na yun. Pero ngayon, umulan lang ng 30 minutes, umulan lang ng 1 oras, nalulunod ang Quezon City. Metro Manila, nalulunod. Saan ka naman makakita? O simpleng ulan lang, ang daming property na sisira. Pumunta ka lang, nag-iwan ka ng sasakyan sa parkingan. Pumasok ka ng mall, umulan. 30 minutes lang, pagbalik mo dun sa garahe, hindi na gumagana yung sasakyan mo. Papaano? Putangin na, under ano na, submarine na siya. Diba? Ang gago talaga kayo eh. O kung di ba naman kayo mga ulul eh, sasabihin, i-incorporate nyo yung mga ghost projects ngayon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, maghanap kayo ng ghost project nung panahon ni Pangulong Duterte. Oo, kasi kung sabihin man natin, etong Diskaya na to, nung panahon ni Pangulong Duterte, contractor na siya. Hindi ba nga, tinatanong ko sa inyo, may ghost project ba yung Diskaya? Di ba? Kung may ghost project yung Diskaya, di sana ipinresinta na sa Senado kahapon. Ay walang may presenta, di ibig sabihin walang ghost project yung Diskaya. So, kung halimbawa naging ano na siya, naging contractor na siya noong 2016. Tapos marami silang mga proyekto na na-award sa kanila. Baka magaling sila magtrabaho, di natin alam. Ba't mag-a-award ka ng maraming proyekto dyan? O, na-awardan ng proyekto. O tapos, okay naman yung ano nila, tuloy-tuloy yung kanilang proyekto, tuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Makaipon talaga yan, makakakuha talaga ng maraming kagamitan yan. O, again, ang problema, mayaman sila, ang problema, magarbo sila. O, so ano yun? Naiinggit ka, magsumikap ka. Hindi natin pwede sabihin magnanakaw yan. Kung wala naman kayong prueba na magnanakaw talaga yan. Pwede natin sabihin makapal ang mukha ng mga yan sa nagpapakita ng yaman sa kabila ng nagugutom ng mga Pilipino. Pero kasalanan ba nila yung mga nagugutom na Pilipino? Hindi ba kung sakaling marami silang mga sasakyan, ano naman? Problema na nila yan. Sa dami niyan, ang mahal ng maintenance niyan. Sa dami niyan, sakit ng ulo yan. Ang dami mong irerehistrong sasakyan. May mga hindi rin magandang dulot yan. Masakit sa ulo yan. Mantakin mo, ako nga eh. Ilan lang yung sasakyan ko? 10. Wow. Sana all 10. Ilan lang yung sasakyan ko? O taon-taon kung mag-expire ang plaka niyan, ang rehistro. O taon-taon dami kong ginagastosan na sasakyan para lang irehistro. O yan pa kaya, 100 mahigit. Sakit ng ulo yan. Masyado kayong mga inggitero. Hindi kasi para sa akin na patas lang. Patas lang tayo. Presumption of innocence. Kasi we want the same to be applied kay Pastor Kibuloy, di ba? May kaso siya. Oh, marami diyan nagpe-persecute sa kanya. O, di ba? Marami diyan inggit na inggit dahil marami silang mga ari-arian, finreeze pa nga yung mga assets nila. Pero ano ba yung mga kaso nila? Ka-freeze ba ng assets? Hindi naman. Saan ka makakita ng rape? Saan ka makakita ng kasong may piyansa? Tapos i-freeze mo yung assets ng pribado, ng pribadong tao, lalong-lalo na simbahan. Diba? So kung papaano tayo kay Pastor Kibuloy, kung papaano tayo kay Pangulong Duterte, kay Tebes, na alam naman natin na pinupolitika at alam naman natin na talagang pinipersonal, dapat ganun din tayo sa iba. O katulad yung wawaw, yun talaga, halatang halata mo. Galaw pa lang, itsura pa lang, alam mo na nakawatan. Dapat yun talaga napaparusahan. Pero hindi mapaparusahan yan kung di sasampahan ng kaso. O itong Diskaya na to, may kaso na ba? Bakit nating pinagbibintangan na magnanakaw to? Hindi pa nga nakakasuhan ng pagnanakaw to, hindi pa nga nasasampahan. Sampahan nyo na ng kaso para pag nanalo, parang sinabi ng huwes na magnanakaw talaga to, di araw-arawin natin tawagin magnanakaw tong mga hayop na ito. Pero presumption of innocence. Oo, innocent until proven otherwise or until proven guilty. Hindi ba? Gusto natin wag ipe-persecute si Pastor. Gusto natin wag i-persecute si Pangulo. Wag i-persecute si Inday Sara. Wag i-persecute si Pulong. Pero ganun na lang tayo mag-persecute
ng isang pribadong pamilya dahil lang binabanatan noong mga senador. Oo, wala namang kaso na pina-file sa kanila. Yung mga, let's say for example, bumili sila ng sasakyan. Bumili sila ng sasakyan sa isang dealer. Tapos sabi nung dealer na yon, ayos na yung duties and taxes niyan. Siyempre, binili mo sa dealer. Di mo naman pinaship mula sa ibang bansa eh. Binili mo mismo sa dealer eh. So ikaw, kung bibili ka ng sasakyan sa dealer, lahat yun, duties and taxes, sagot na yun nung dealer. Di ba? May pera sila pambili, magagawa natin. Mapapasana all ka na lang talaga. Sana all. May ganyang kalaking pera. Ganon. Pero ako, sa totoo lang, visit ako sa mga diskaya na to dahil masyado nilang ipanamumukha sa atin lahat na sila bilyonaryo, tayo mahirap. Oo, pero minsan nakaka-inspire din. Kasi mangangarap ka na, nako, dahil sa sipag at tiyaga. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. Baka ninakaw nila yan, hindi natin alam. Pero I will assume na pera nila yan. I will assume na yung pinambili nila dyan galing sa kabutihan. Dahil wala nga naman silang kaso. Hindi pa naman sinasabi. Korte lang kasi ang magsasabi kung may kasalanan tong mga to. Kung itong mga to ay magnanakaw o hindi. Pero kung sasabihan mo magnanakaw yan dahil lang madami siyang gamit, inggit yan. Hindi na yan pagmamahal sa bayan. Masamang inggit na yan. Nakakamatay yan. Ingat kayo dyan. Kaya antayin natin. Kung ba itong Bureau of Customs, maraming nakuha dyan, nakita na hindi sila nagbayad na buwis. Ayan, sampahan nila ng kaso. Kasuhan ng tax evasion, kaya kasuhan ng smuggling, hanggang makulong ang mga yan. Dapat dyan tayo nakafocus. Pero ang usapin ngayon, flood control, tapos nakafocus tayo sa Maserati, sa Maybach, at saka dun sa Rolls Royce. Tangin na yan. Walang kakwenta-kwenta, mas malaki problema ng Pilipinas. Kahit yung buong pamilya na yan, malagas, wala tayong pakialam. Hindi magkakaroon ng epekto sa buhay natin yan. Kung talagang sa tingin nila magnanakaw yan, dapat nakahanap na sila ng ghost project na maididikit nila sa kumpanya na yan. Pati nga si Bongo, dinidikit. Alam nyo, sana lang nakita nyo kung saan papunta to ha. Sana lang nakita nyo kung saan papunta. Kasi, alam nyo, hindi ko kinakampihan yung mga diskaya na yan eh. Kasi sa totoo lang, yung meron sila, mga gamit lang yan eh. Ang naiinggit lang yan, yung mga salat sa buhay na mga walang ginawang pagsusumikap. Kaya nangihila na lang ng mga tao pababa eh. So ako wala akong pakialam sa yaman nila. Kung yan, smuggled diyang mga yan, dapat gumalaw na yung Bureau of Customs. Pero para sa akin kasi, ang issue natin flood control. Ang issue natin, yung mga dispalinghadong mga kontrata. Meron ba silang dispalinghadong kontrata? Meron ba silang ghost project? Yun ang importante. Sana dun tayo mag-focus. Kasi nalilihis tayo eh. Masyado tayo nagagalit sa yaman nila pero hindi natin nakikita na ang problema talaga natin yung flood control. At kung halimbawa man etong mga diskaya na to, magnanakaw sila, may kasabwat yan. Kung hindi man kasabwat, yung DPWH may kasabwat din yan. Na mga nagbibigay-bigay ng mga budget para sa mga proyekto na yan. Yun ang dapat nating tinitingnan. Bayaan nyo yung sasakyan nila. Bayaan nyo yung yaman nila. Basta ang importante, makahanap tayo ng pruweba na etong mga ito nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasi sa nakikita ko, hinaharas nila yung pamilya eh. Hinaharas nila yung pamilya dahil wala silang maibintang. Dahil yung Senado walang mapalutang na kasi nakasama sila sa listahan ng presidente. Yung listahan ng presidente na yon, sinasabi na itong mga kontraktor na ito ay merong mga nakuhang pinaka-proyekto at isa sa pinakamalaking nakuha si Zaldico at saka ito. Bakit ito? Niraransak na natin yung mga bahay niya. Yung mga ari-arian niya, si Zaldico may mga helicopter daw yan ah.
Si Zaldico may mga resort daw yan. Si Zaldico may mga ari-arian daw yan. Yung mga pamangkin nga, yung anak, ang yayabang eh. Papakita ng yaman nila sa social media. Bakit etong mga walang kalaban-laban to kumpara doon sa mga nasa gobyerno na nagkakamal ng limpak-limpak na pera. Bakit itong walang kalaban-laban, hindi naman mga politiko, buti nga hindi nanalong mayor yan eh. Hindi naman mga politiko, bakit ginagawa natin ito? Bakit doon kay Zaldico, dito kay Romualdez, hindi natin magawa ito? O gaano karami ang pera ni Romualdez noong bago siya maging Speaker of the House? Bago siya maging Speaker of the House, 300 million lang daw ang pera nito. Ngayon, 3 billion na ang net worth niya. Doon pa lang magtataka ka na eh. 'Di ba? Paano kang yayaman ang liit-liit ng sweldo ng isang congressman o lalong-lalo na Speaker of the House, wala pang kalahating milyon yung sweldo niyan. Paano ka nakakuha ng bilyon-bilyon na pera? From 300 million naging 3 billion. O, ilang daang porsyento yung itinaas? 1,000%, 2,000% yung itinaas ng yaman mo. O, saan galing yan? Yun dapat kung pinupuntahan na tong bahay nila Diskaya, dapat pinupuntahan na rin yung bahay ni Remulla tuloy. Yung bahay ni Zaldico, tinitingnan na rin kung gaano karami yung SUV niya. Di ba? O, di sana, nila lifestyle check na rin si Tambaluslos. Tinitingnan na rin kung gaano karami yung mga kayamanan niya. Balita natin, di ba? Meron pa siyang kaso ng mali-malitang pera dyan daw sa Okada. O, dapat yan ang nila lifestyle check. Wala, nalilin lang kayo dito. Pinapa-trending ng media itong Diskaya para hindi nyo mapansin itong si Zaldico at saka itong si Romualdez na mantakin mo. Usapin ito ng mga kontrata. Sino ba ang may hawak ng pera ng taong bayan? Speaker of the House at saka si Zaldico na dating Appropriations Committee Chairman. Sila ang naglalagay ng mga insertions. Sila ang nagbibigay, nag-allocate ng mga budget. Sila nag-approve ng budget ng DPWH. So kung kurap ang DPWH, sila ang nagbibigay ng pera para ibulsa ng DPWH. Hindi ba dapat due diligence? Sila chine-check nila din yung mga pera kung saan napupunta? Bakit hindi nila ginawa? Bakit itong Diskaya, yan ang pinupuntirya nating ari-arian niya? Bakit hindi natin puntiryan yung ari-arian ni Abeni Abante? Hindi ba sa social media, dami rin niyang pinagpo-post. Mayroon pa siyang bulletproof na Escalade. May mga motor na mamahalin, naka Mercedes-Benz. Yung mga relos ng mga kongresista, yan ang dapat na i-lifestyle check. Sino pa? Si Kimbo. Si Kimbo, umupo rin na chairman ng appropriations. Diyan nga daw naganap yung mga insertions. Ano nangyari? Bakit hindi nyo puntahan yung bahay nung loka-loka? Tingnan nyo kung gaano rin karami yung mga sasakyan niyang mamahalin. Hindi ba? Sino pa? Kasi if I know, itong Diskaya taxpayer to eh. Taxpayer to, may business, nagbabayad ng business tax, nagbabayad to ng mga buwis nila. So, ang tanong, etong mga congressman, nagbabayad ba ng mga buwis yan? Yung bang mga mamahaling bag nila, di ba? Dapat yan ng mga hinahanap natin. Kayo talaga, para sa akin lang hindi, ito, tingnan natin yung ginawang paghahalughog sa bahay ng mga Diskaya. Ito, pasok. Nindigan ng kampo ng mga Diskaya na hindi sila dapat pagdudahan kaugnay ng kanilang mga mamahaling sasakyan. Sa paggalugad ng Bureau of Customs, hindi daw sila dapat pagdudahan dahil sa dami ng sasakyan nila. Totoo naman, pumunta ka PGA Cars. Ang daming luxury vehicle doon sa PGA Cars. Diyan sa Ortigas, di ba? Mercedes. Tingnan mo, nabuwisan ba yung mga yun? Negosyo yun, di ba? Negosyo yun. Pero katulad niya, itong mga sasakyan na to, pinagbibili din sa isang negosyo dito sa Pilipinas. Malay ba nila?
kung yan nagbabayad ng buwis o hindi. Laki-laki ng sasakyan na yan Hindi naman yan magmamagic mula sa ibang bansa papunta rito ng isang pitik lang Mula sa ibang bansa, sasakay ng barko yan. Tapos mapupunta yan dito sa Pilipinas. Dadaan yan sa Bureau of Customs. Tapos, sa Bureau of Customs, babayaran noong dealer yung mga buwis. Tapos, ibebenta nila. May markup na dahil sa laki ng buwis na binayaran nila. Tapos ako, buyer, pupunta ako, oy, maganda to Biling ko. Kasi naka-display dyan Di ibig sabihin legal yan. Merong merong showroom Di ibig sabihin legal yan. Kasi kung smuggled tong binili ko, tanginan yan, dapat sisihin natin yung Bureau of Customs. Bakit nakalusot tong sasakyan na to? Tama? Ngayon, yung Bureau of Customs na dapat na unang-unang nakakasabat na itong mga to, tinan mo papaano napunta itong mga sasakyan na ito sa mga garahe ng mga may-ari nang hindi dumadaan sa Bureau of Customs? Di naman pwedeng isakay sa balsa to. Nakasakay to sa mga container, babagsak yan sa port. Tapos, may mga accessor yan, may mga x-ray yan, titingnan nila anong mga laman yan. Bawat shipment, merong papeles, titingnan nila, tama ba, ano ba laman nito? Akma ba yung papel sa laman? May mga binayaran na buwis ba to? Pagka may bayad ang buwis, lusot yan, mapupunta yan sa showroom. Pagka walang buwis, anong nangyayari? Di ba pag walang buwis, dapat winawasak yan. Panahon ni Duterte, winawasak yan Yun nga yung isang, yun nga yung isang minanan nyo kay Duterte. Yung pagwasak ng mga sasakyan, hindi nyo nga winawasak kay Duterte, winawasak yung mga luxury vehicles, sasabat nilang walang papel. Imaginein mo ngayon, paano nakapunta yan sa garahe ng mga diskaya kung walang binayarang buwis yan? Sino may kasalanan kung hindi nagbayad ng buwis yung mga diskaya? Halimbawa man, dyan sa, dyan sa mga sasakyan na yan. Customs din. The very same people. The very same people na pumupunta dyan para maglagay ito, sasakyan na to, questionable. Questionable, ba't nandyan? Kung questionable yan, dapat hindi nakalabas sa mga gate nyo yan. Yan, tinan mo. Naisip nyo ba yun? Hindi nyo nga naisip yun Ngayon, bidang-bida ang Bureau of Customs. Bidang-bida sila sa ginagawa nila dito sa mga diskaya. Unang-una sa lahat, kung ginawa ng Bureau of Customs yung trabaho nila, at hindi nakalusot itong mga sasakyan to na mapunta sa dealer, hindi ito mabibili ng mga may pera. Ayun talaga Hindi natin kinukonsinte itong ganitong gawain. Dahil kung illegal, dapat lang talaga makulong yung gumawa ng kasalanan. Pero siya lang ba may kasalanan? Pag tiningnan mo, yung pagkakasala, may pinagmulan. Hindi sa kanya nagmula yung kasalanan. Kanino? Sa Bureau of Customs na nagsisikwester ng mga properties na yan. Tama? Tama, di ba? Tapos ngayon, Bureau of Customs yung pumunta dyan. Sige, ano sabi? 3 luxury vehicles lang ang nakita sa garahe ng pamilya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tulad yun, 3 lang yung nakita sa garahe. Pwede ba yun o hindi? Ako kung pilosopo ako, sasabihin ko, natural. May gulong yan, di aandar yan. May makina yan, natural, aandar yan. Umalis Ano magagawa nyo kung sabay-sabay lumabas yung mga sasakyan na yan? At the end of the day, hindi ito mapupunta sa garahe na yan kung ginawa ng Bureau of Customs yung trabaho nila na harangin yan. Malamang nagkaroon ng korupsyon between Bureau of Customs at saka yung dealer. Na eto namang mga to, sa dami ng pera, hindi na nagsisiyas at bili na lang din ng bili. Biktima sila, pero sila ngayon ang parang lumalabas na may kasalanan. Hindi ba? Kasi nga, tinanong siya, saan mo binili to? Sa dealer. Nagbayad ka ba ng buwis? Ewan ko, basta binayaran ko sa dealer yan Di ba ako, pagka bumili ko ng kotse, kumuha ko ng kotse sa Toyota, kailan cruiser pa yan? Halimbawa hulugan, di ba? Anong ginagawa ng Toyota? Ito down payment. Itong down payment, ito babayaran mo, tapos ito yung kontrata natin, buwan-buwan magbabayad ka ng ganito. Pag natapos mo yung bayarin, sa'yo na yun. Tatanungin kita, nagbayad ka ba ng buwis? Palagay mo,
O palagay ko, oo, kasama na yung buwis dun sa pagkakabili ko. Di ba? Ganun naman ang assumption nating mga consumer pag bumili tayo ng mga sasakyan sa dealer. Separate ba yung pagbabayad ng buwis? O ito, binibenta ko to sa yung sasakyan na to. Ikaw na bahala magbayad ng buwis sa customs. Pwede bang ganun? Oh, ay talaga, nalalansi kayo Oh, galit na galit tayo sa Diskaya, pero hindi natin nakikita yung ibang may kasalanan dito sa mga pangyayaring ito. May kasalanan din dyan yung otoridad, yung gobyerno natin may pagkukulang din. Naninisi tayo nung biktima lang din yan. Oh, tama mali. Oh, kayo talaga. Oh, okay, magagalit sa akin ha. Oh, gusto ko lang maging devil's advocate. Oh, gusto ko lang nakakaiba yung kakaiba yung aking opinion doon sa opinion ng iba. Kasi nakikita ko yung iba, pinapanood ko kasi to. Nakikita ko yung nagigil sila sa mga Diskaya. O kaya lang ako kasi medyo malalim ako mag-isip ba. Hindi ako basta-basta yung nagja-judge tinitingnan natin yung iba pang pwede nating detalye. Yung para maiba ba yung natin. Yung content natin. O kasi lahat sila, halimbawa may 10 kang vlogger pinanood, galit na galit dito. O tapos biglang napanood mo ko, tapos nalaman mo, oo nga no. O hindi ba maganda rin yung kahit na papaano ginugulo natin yung mga utak natin. Hindi tayo sunod sa agos O lahat galit dito. Ako naman, galit din ako dito. Pero mas lalaliman natin yung ating pag-aanalisa. O diretso. Kinordonan at sinelyuhan ng Bureau of Customs ang 3 luxury vehicles sa loob ng St. Gerard Construction Office sa Kinordonan at nilagyan ng paskel ng Bureau of Customs. Bakit? Kasi itong mga sasakyan na to, walang kaukulang dokumento. Hindi to lumalabas sa sistema namin na binayaran ang duties and taxes nito. Kung ganon, paano punta yan dyan? Hindi naman yan dinala ng helicopter tas ibinaba galing sa dealer. Saan ba ginagawa yung Land Cruiser halimbawa? Ginagawa yan sa Japan. Galing sa Japan, hilipad ng helicopter tas inilapag sa bahay nila. Hindi naman yan ganon. Hindi ba? Hindi nilagay yan sa isang container, isinip yan sa Pilipinas, dumating yan sa Bureau of Customs. Papaanong nakalabas yung sasakyan na yan doon ng walang kaukulang dokumento, hindi bayad yung mga buwis. So, saan nagsimula ang problema? Nagsimula ang problema sa corruption sa Bureau of Customs. Napunta yan sa dealer, tas yung dealer ibinenta, ako naman bili lang ng bili dahil ang dami kong pera. Anti-fencing law. Hindi ka halimbawa ako nagnakaw ako, tapos binili mo yung ninakaw ko. Damay ka, makukulong ka din. Ganun yung batas. Hindi yung parang ignorance of the law. Excuses no one. Naging part ka nung corruption, nagsimula sa customs, papunta dun sa dealer, dealer papunta sa'yo. Malas mo, sa'yo nakuha yung kargamento. Hindi ba? Kawawa rin tong mga mag-asawang ewan na to. Hindi rin anyayaman na, hindi bumili ng mga utak. Pasig. Pagmamay-ari ito ng pamilya Diskaya na isa sa top 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa gobyerno. Sa Senate hearing kahapon, inamin ni Sara Diskaya na meron silang 28 luxury vehicles. Meron pang araw na 42 million pesos ang halaga ng isang sasakyan. May search warrant ang customs para sa 12 sasakyan ng mga Diskaya, pero dadalawa lang ang nakita nila sa garahe ng pamilya. Dito ba sa paggagalugad ng Bureau of Customs, inamin ba nila na may kasalanan din sila? Actually, kasalanan din namin to Kasi dapat hindi to nakalusot sa amin. Hindi ba? Hindi. Sinisisi na lang nila yung Diskaya. Sinisisi na lang nila yung hindi pagbabayad or hindi pag-settle ng mga buwis o customs duties ng mga Diskaya. Pero ang tanong, sino ang dapat na nagbibigay ng customs duties sa mga Diskaya? Yung customs. Sa dami ng pera nitong mga Diskaya, siguro naman kaya nilang bayaran yung duties and taxes niyan, tama? Kaya lang sabi nga nila, hindi naman namin yan pinaship mula sa ibang bansa papunta rito Binili ko na yan sa dealer dito So I assume yung may-ari ng sasakyan na to, which is yung dealer,
binayaran niya na yung mga taxes, duties and taxes nito dahil naka-display na sa showroom niya eh. Mga ganyang kasimpleng bagay, maliit na bagay pero dapat inaabot ng isip natin para hindi tayo nakakasakit ng tao. Baka mamaya, biktima din tong mga to. Tapos kung ipako natin sa krus, sagad-sagad. Ang Maserati at Toyota Land Cruiser. Nakita rin ng Cadillac Escalade na hindi sakop ng warrant. Hindi naman illegal ang pagkakaroon ng luxury vehicles. Hindi illegal ang pagkakaroon ng luxury vehicle. Anong sabi? Pero gustong malaman ng customs kung nagbayad ba ito ng tamang buwis. Gustong malaman ng customs kung nagbayad ba ito ng tamang buwis. Kaya nga sabi ko pag bumili ka ng bagay sa grocery, kasama na dun yung VAT. Diba? Sa Japan, pag bumili ka, meron dong presyo na tax-free at may presyo na kasama yung VAT. Usually, yung item, pag tiningnan mo, baba sa is. Usually, 8 yun. Pag pumunta ka dun sa kaha, pag pinunch nila yun, 8 yun. Magugulat ka, sa is lang ha. Oo, sa is, walang tax yun. Pagdating dito sa kaha, automatic na yung kaha namin naglalagay ng tax, ng value-added tax. Pagbili mo nun, paglabas mo, pagkain mo, bayad mo na yung tax noon o hindi? Bayad mo na. Saan mo binayaran? Doon sa pinagbilan mo. Bumili ka ba ng gamit sa halimbawa, bumili ka ng spam sa 7-Eleven. Ano yun? Pupunta ka pa sa Pupunta ka pa sa Bureau of Customs para bayaran yung tax, duties and taxes noon. Hindi naman dito gawa yun. Gawa sa ibang bansa yun. Di ba hindi? Binabayaran mo yun doon kasi nga yung mga nag-import niyan dito, binayaran na nila yung mga buwis. So kasama na yan sa markup. Ganun lang yung kasimple. Kung wala naman po silang pangamba na ito ay smuggled talaga at sila nag-smuggle, mas makakabuti po sa kanila na isurrender yan kasi maobliga po kami na mag-search warrant sa bawat bahay po nila, sa bawat opisina po nila. Mas masakit po sa ulo yun. Masakit sa ulo kung hindi ginagawa ng customs yung trabaho nila na lahat ng mga nasa sirkulasyon legal. Kaya lang hindi rin eh. Katulad yan, patunay itong mga sasakyan na to kung hindi ito legal na dapat nasa sirkulasyon. Kanino nagsimula problema? Sa Bureau of Customs. Sa paghahalugugan ng customs, agaw pansin din ang mga orange barrier ng DPWH sa loob ng compound. Sabi ng mga residente rito, dati raw tanaw mula sa labas itong gate yung mga luxury vehicles na nasa loob nitong gusali. Pero ngayon, kapansin-pansing nilagyan na nila ng mga harang na papel at karton at maigpit din ang pinapatupad na seguridad dito sa lugar. Wala na, nakuryente na na dali sa kayabangan eh. Minsan talagang pag masyado kang mayabang, sabi nga nila, pag masyado kang mataas, pagka lumagapak ka, masakit. Yan, sa taas ng lipad, ayan, lumagapak, sakit. Ngayon, dating masyadong mayabang, pinapakita yung yaman, ngayon, itinatago na. At ang masaklap nito, dati dyan nakaparada, inilabas na. Ayan, kaya magsilbing aral ito sa mga mayayabang sa Pilipinas. Okay, dahil ang mga tao na itinataas nila ang sarili nila, ibinababa ng Panginoon yan. At ang mga tao na ibinababa ang mga sarili nila, itinataas ng Panginoon yan. Lagi niyong tatandaan niya, ay huwag kayo masyadong mayabang. Bayaan nyo na ako magyabang. Kasi kung halimbawa, hindi naman tinatanong, marami ka bang sasakyan? Oo, madami. Hindi naman tinatanong, tas ikaw yung naglalathala ng dami ng yaman mo. Magpasalamat nga sila hindi pa sila pinapasok ng mga sindikato ng magnanakaw sa totoo lang, mali yung ginawa nila na yun. Nagbayad ka ng ganong kalaking halaga para ipakita mo yung yaman mo, i-advertise mo yung yaman mo sa buong Pilipinas. Tayo na, magpasalamat ka, walang mga organized group na ubos yung mga sindikato ng panahon ni Duterte. Dahil kung hindi, patay kayo pag pinasok yung bahay nyo. Pinagbabaril kayo dyan, pinagpapapatay kayo dyan, kinuha yung mga yaman nyo, tingnan nyo. Magsisisi kayo, kaya huwag kayo masyadong mayabang. Sa impormasyon naman ni Senador Jinggoy Estrada, 80 ang sasakyan ng mga diskaya at kanilang kumpanya. 4 na puraw dyan ay luxury vehicles. 3 sasakyan daw na binanggit ni Diskaya sa hearing ang wala sa records ng LTO. Ayon sa kampo ng mga diskaya,
hindi sila dapat pagdudahan. Wala ho kaming illegal na itinatago na yung mga sasakyan na nabanggit doon sa Senate hearing kahapon, yan po ay dumaan sa tamang proseso. Ayun, sana nga ipakita nyo na yung prueba. Pakita nyo na yung prueba para matapos na yan. Makapag-focus na tayo ulit sa flood control. Kasi masyadong nahahati yung tao napupunta rito sa inis sa inyo. Ang issue natin dito, flood control. Hindi naman flood control yung mga sasakyan nila. Pakialam natin sa Maserati, sa Rolls Royce, sa kung helicopter, jet fighter. Pakialam natin sa kanya. Ang pakialaman natin, yung nasa gobyerno, hinalal ng taong bayan, tas may helicopter, may resort, napakadami mga kumpanya, dami-daming pera. Yun ang dapat na sinisilip natin yung mga ari-arian, hindi yung mga pribado ng mga tao. Bakit tila walang natira sa garahe? Yung iba ho kasi under preventive maintenance, yung iba ginagamit, saka yung medyo mabababa, inilipat to sa mataas na lugar. May 10 araw ang mga Diskaya para isumite sa BOC ang mga hinihinging dokumento. Yan, so 10 days. Antay tayo 10 days. Tigilan na natin tong mga Diskaya na to. Focus tayo ulit dun sa flood control project. Yun ang issue ng bayan. Yan ang issue ng bayan. Yung flood control. So, pabayaan na muna natin to. 10 araw, problema na nila yan. Sagutin nila sa customs yan. Hindi lang sila ang may mga smuggled na binili. Marami pa na may mga smuggled na binili dyan. Di ba? Kayo talaga di ba? Ginulo ko na naman ba yung mga isip ninyo? Hindi ako, ganyan ako kasi talaga mag-isip ganyan ako talaga mag-isip, mga bossing. Hindi ako mahilig dun sa kung ano yung sinasabi ng isa, yun din yung susundan. Hindi ako ganun tsaka ako, syempre, I practice what I preach. Para sa akin, itong mga Diskaya na ito, hindi pa sila guilty until sinabi ng korte na guilty na sila. And wala pa naman nga sila mga kaso ng pagnanakaw. So, hindi pa natin sila dapat akusahan ng magnanakaw unless mapatunayan ng pamahalaan natin ng korte na magnanakaw sila. Ayan, ilibing natin ang buhay para talagang masaya. Innocent until proven guilty. Ayaw natin na ginagawa yung mga ginagawa ng mga anti-Duterte kay Duterte na may kaso pa, sinasabi kriminal na siya kay pastor na hindi pa man nasisintensyahan, sinasabi ganito na siya, ganito siya, ganito siya. At iba pang mga pinararatangan dito sa Pilipinas dahil sa politika. Balita ko nga si Tito Soto daw ibababa yung edad ng pwede ka nang tumakbong presidente para maging legitimate or maging contender yung pamangkin niya kasi nga biglang nag-iingay diyan sa Pasig. Kalaban din itong mga Diskaya, pati si Tito Soto, binubugbog itong mga Diskaya kahapon. Ang tanong, mayroon bang mga flood control ghost project na idinikit si Tito Soto dito sa mga Diskaya? Wala. So hindi ako interesado dyan. Mas interesado ako doon sa kay Wawaw. Halimbawa, yun. Halatang halata na kawatan yun. Diba? Kaya yan. Dahil dyan sa mga nangyayaring mga ganyan, ako po, nag-aaway-away mga bossing dito sa Kongreso. Si Toby Chanco gigil na gigil. Pero bago yan, eto munang si Abante na ang hilig maghamon. Ang hilig maghamon. Tingnan mo. Noong Tricom, hinamon niya si Joey De Vibre. Sabi niya, punta ka dito. Dito ka. Tapos nung nandoon na si Joey De Vibre, ginulpi siya ni Joey De Vibre. Bakit? Kasi si Joey De Vibre, alam niya yung karapatan niya. So kahit babuy-babuyin siya ni Abante doon, kahit papaano, hindi siya na-contempt at saka nagmukhang cheap at iyakin etong si Abante. Eto na, nag-eleksyon. Anong nangyari kay Abante sa kayabangan niya? Natalo sa distrito niya. Hindi ibinoto ng taong bayan. Mabuti na lang, kaibigan niya si Garcia.
So ngayon, nag-iingay na naman dyan. O nung nakaraan, sinong hinahamon yan? Si Magalong. Ang dami-daming sinasabi kay Magalong, kay ganito, pangalanan niya, kay ganito, kay ganyan. Tanungin mo, kanina may hearing sila, inimbita ba? Si Magalong, hindi naman. O, hinahamon mo si Magalong na pangalanan niya kung sino yung mga sindikato dyan eh. Tapos, may hearing kayo. First order of your hearing, dapat siya yung unang-unang pinatawag nyo. Siya yung whistleblower eh. O, bakit wala siya dyan? Oo, nagulat ka, no? Oo, ako din, nagulat eh. Kasi katulad dyan, yung mga diskaya, pinapatawag nila. Ano lang ba itatanong nila sa mga diskaya? Yung mga sasakyan na naman nila. Si Magalong, sinasabi ni Magalong na meron siyang matrix, meron siyang mga pangalan ng mga congressman na sindikato. Bakit hindi natin pinatawag? Di ba hinahamon mo yan? Noong nakaraan, hinamon na naman niya yung mga tiga Davao. Dahil daw si Pulong, tanungin daw kung saan dinala yung pera. O ayun, nagpakita kagad si Pulong ng preba. Hindi lang si Pulong. Yung mga constituents ng mga Duterte sa Davao na hindi naman nagre-reklamo sa baha, pinakikita nila on their own yung mga flood control projects ng mga Duterte sa Davao. Di ba? Hindi na nga ginawa ng DPWH yung trabaho nila. Ginawa na ng mga residente ng Davao. Sino ba dapat ang pinakikinggan natin? Dapat ang pinakikinggan natin yung nakatira doon sa lugar na yun. Nakatira sa lugar na yun, sino? Yung mga tiga Davao. Sabi ng mga tiga Davao, wala silang problema. Ba't pinag-iinitan natin Davao? So sinabi nga ni Pulong na di ka naman nanalo. Tsaka imbestigahan nyo yung sarili nyo. Meron nga kayong sinasabi si Mayor Isko na perang napunta rin sa inyo. Hindi nyo pa nga pinapaliwanag. Tatanungin nyo na ako. Si Mayor Baste, ganun din ang ginawa. Naghamon, nagpakita. Nung nagpakita ng pruweba yung mga Duterte, wala nang salita. Tahimik na si tanga. Di ba? Yan ang problema eh. Kapag ka-attack dog ka. Akala mo kasi lahat ng mga tao kaya mong iharas. Ang problema, hindi mo naman pwedeng gawing makasalanan yung mga matitinong tao eh. Because of that, pakinggan natin itong video na to ni Toby Chanco. Hinahanap si Zaldico. Kita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Wala Pucha yan parang nagkaroon ng kulisap. Nagkaroon ng crickets. Krok, 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 krok. Nabisto sila ni Toby Chanco rito Pucha, ang galing nito ni Chanco. Not for this hearing, Your Honor. Bakit? Bakit? Hindi ba ikaw din yung itong malaking pisngi na to? Anong pangalan nung nito? Nung Ako Bicol ba to? Yung party list niyan. Hindi ba? Sinasabi nyo, si Magalong, ang daming sinasabi, bakit hindi pangalanan? Ayan na nga ba't hindi nyo inimbita? Sabi nga ni Magalong, puros kayo daldal, hindi nyo nga ako pinapadala ng imbitasyon. Paano ako sasagot? Hindi nyo ako pinapadala ng imbitasyon. Pupunta ako dyan basta antayin ko yung imbitasyon. Pagpunta ko dyan, wag nyo akong babastusin. Basta pupunta ako dyan, makikipag-cooperate ako sa inyo, wag nyo lang akong gugunggungin dahil hindi ako nagpaka-general para lang baboy-baboy ng mga nakagraduate lang ng normal na kurso. Hindi naman nagmarcha-marcha yan. Hindi naman nakipaglaban sa mga kriminal yan. Hindi ba? Wala pang mga napapatunayan. Marami ng pera kaya nanalo. Tapos ako na mula sarhento hanggang naging general, pinaghirapan ko. Ang dami kong mga nakalaban, buhay pa rin ako hanggang ngayon. Tapos bababoy-babuyin nyo lang ako dito. Yun ang ni Magalong. Ano nangyari? Asa na si Magalong? Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing. We have to discuss it. Natigilan si Pisngi. Natigilan si Pisngi. Ito dati tong gabinete ni Duterte tinanggal to dahil mas marami pang pasyal kaysa sa pasok tumaba na yung Pisngi nito kakapasyal di ba? Ito yung mga mambabatas natin ngayon, mga walang delikadesa.
Oh, di ba? Hindi marunong mahiya tong mga to eh. Oh, ba't kailan natin iimbitahan si Magalong at a future hearing? Hindi, sa susunod, pwede ba? Pag-usapan. Ba't yung pag-uusapan? At nang tinapay kayo, moro-moro. Yang hearing nyo dyan sa Congress, wala na yan. Kaya wag nyo na panoorin tong hearing sa Congress, yung sa Senado na lang. Kahit papaano, mas maayos pa magtanong yung mga senador doon kaysa yung mga congressman dito, puros pagdidepensa lang sa sarili. Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung House at pangalanan kung sino yung tinutukoy. Oo, sabi pa nga ni Abante, nadadamay kaming mga matitino. Ulol, meron bang matino? Hindi naman nanalo. Tapos nakaupo. Walang tino yung mga ganyan. Walang hiya yung mga ganyan. Nung kaming matitino. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng House kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? Tama! Diba? Bakit pa kasi, tinan mo ha, bawat hearing, milyon-milyon ang ginagastos natin. So kung sa isang hearing, marami tayong mga expose, the better. Yung taxpayers' money na gamit ng tama. Pero kung saka na. Saka na natin ipatawag. Maghanap muna tayo ng baho niya. Para pag pinatawag natin siya dito, pwede natin siyang gulpihin. O siguro wala pa silang nahahanap na baho ni Mayor Magalong kaya hindi pa nila pinapatawag. Kasi ba't hindi natin pinatawag? Hamon kayo ng hamon. Papatawag na lang natin sa susunod kailan, sa susunod na hearing. Hindi, pag-uusapan kung kailan tatawagin. O, hindi ba? Naglolokohan lang kayo dyan sa Kongreso. Kayo talaga, oh. I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi Why? Siya nga yung may mga listahan ng mga magnanakaw. Akala ko ba gusto nyo malaman sino magnanakaw dyan? O ano ba? Binibili nyo pa ba muna siya? Hindi nyo mabibili si Magalong. Ano ba kayo? Si Pinoy nga, hindi nabili yan eh. Di ba? O, sabi ni Pinoy, sabi nila, wag mong ilabas yung naidikit kay Pinoy itong mamasapano ha. Oo, ikaw pa naman ang susunod na hepe. Sige ka. Hindi ka magiging hepe kapag itinuloy mo yung mga plano mo. O anong ginawa ni Magalong? Tangina, pinaka-importante sa karir ng isang pulis ang maging pinuno ka ng kasangkapulisan. Give up yun ni Manalo. Give up yun ni Magalong. Para sa katotohanan. O kaya kung dinidelay nyo na imbitahin siya dyan, baka sakaling mabili nyo pa siya, hindi kayo magtatagumpay, sir. Matinong tao yan eh. marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin. Yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ayun nga. Ba't nyo pinapatawag yung ayaw magpunta? Yung gusto magpunta, ayaw nyo ipatawag. Baliktad din ang mga utak nyo eh. No? Parang yung mga kokote nyo nasa talampakan yata, natatapak-tapakan nyo na eh. O, iimbitahin nyo, ayaw magpunta. Yung gusto magpunta, ayaw nyo papuntahin. O, walang Diyo naman oh. Ito yung alam ng mga tao na gusto malaman yung katotohanan. Hindi. Gusto na yung malaman yung katotohanan yung kay Magalong. Oo, dapat nga si Magalong imbitahin din ng Senado eh. Hindi nga rin iniimbita ng Senado. Pero hindi naman Senado ang kaaway ni Magalong kayo eh. Mga congressman gigil na gigil sa kanya eh. Si Richard Gomez, si Abante, si Chua, kayo. Gigil na gigil kayo kay Magalong. Tapos hindi niyo inimbita si Magalong. Paktay ka diya. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi mo naman, sinutcharot mo lang kami. Kailan nga? Dahil mo sinasabi eh. Kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung
Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi Oo nga, bakit pa kayo magpapaligoy-ligoy? Bakit pa kayo makikipag-usap sa mga kontraktor kung kay Magalong pa lang marami na kayong impormasyon na makukuha? Bakit iniimbita nyo yung mga kontraktor na ano ba yan? May mga script na ba kayo with contractors? Kailangan isalba kayo ng mga kontraktor, ganon? Kasi parang sinalba sila nung DPWH eh. Wala daw politiko nasa likod, ako lang. Parang meron na silang taga-ako kaagad. Magkano kaya bayaran sa ganyan? Yan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show Hindi, ikaw yung hamon ng hamon tapos magtatanong ka. Dapat nga, siya ang unang-una mong pinapupunta dyan eh. Ikaw yung nagsabi, pangalanan niya eh. Tapos ngayon, magtatanong ka. na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one, Mr. Chair. before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. Oo nga, o di dapat lalo nyo siyang ipatawag dyan. Sinisiraan niya pa pala yung committee nyo. O di dapat lalo ipatawag dyan. Kasi yung mga vlogger, di ba? Natatandaan nyo yung mga vlogger. O, nag-post lang sila sa social media. O, masyado nyong pinersonal. Pinatawag nyo kaagad. Tinawag lang kayo ng mga vlogger na ganito. Wala namang pinanganalan yung vlogger. Sinabi lang ng vlogger na yung mga anak ng mga congressman nagtatrabaho sa nag-aaral sa ibang bansa. Di ba, gigil na gigil kayo. Pangalanan nyo. Ginaganon nyo yung vlogger, di ba? Sino yung congressman na sinasabi mo? Hindi, sa pangalanan mo. Di ba ganun kayo? O ayan, nililabel kayo ni Magalong na moro-moro. Patunayan nyo na hindi. Imbitahan nyo siya dyan, tapos tanungin nyo siya. O sir, ba't mo sinasabing moro-moro kami? Di ba? O para sana paano niya sasagutin kung hindi nyo naman siya inimbita? O so, kung halimbawa, yung si Diskaya na iniimbitan niyan dyan, yung kung ano sino pa man yung mga iniimbita dyan, sinabi na moro-moro lang naman yung Congress eh. Hindi nyo din sila iimbitahin, ganun ba yun? Puro kayo dahilan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, maraming paraan. O ayaw nyo na mabisto kayo, kaya hindi nyo iimbitahin talaga yung tao. Magdalabas kayo ng mga tao dyan na mga puppet nyo naman, na mga pakawala nyo rin para umamin sa mga kasalanan. Meron bang mga involved na mga politiko dito? Wala po, ako lang. So dapat sampahan ka na kaso? Opo, dapat. Kung makakita ng ganun, putang ina niyan. Resource person, umamin sa kasalanan, inako lahat. Patay tayo dyan. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siyang magpumarap, di ba? Napakamot na sa ulo yung isa, oh. Napakamot na sa ulo. Tangina talaga to si Chanko, parang baliw. Kasi ito kanina, yung yung kumakamot sa ulo na yan. Dinidiin niya yung mga Duterte kasi meron daw mga projects sa Davao na pinupondohan taon-taon para sa maikli lang naman daw na proyekto. Maikling lang daw yung project. Ang tanong, ghost project ba? Ang tanong, gumagana ba yung proyekto? Dispalinghado ba? Hindi naman. Pero dahil napondohan noong panahon ni Duterte, yung insertion nung panahon ni Duterte, parang sinasabi niya na napapaboran yung mga proyekto sa Davao. Yan yun, sumakit ulo. Ano ba naman yan?
Ito naman si Chanko, patay trip naman to. Ang pangit kabanding naman nito. Tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think, Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because Utangin niya nag-inarte pa. I-delete daw yung moro-moro. Anak ng tinapay, nagmumura nga si Abante dyan eh. Tinawag nga niya, sabi nga niya, namo. Ginanon nga niya si ano eh. Linis-linisan na naman kayo. Kayo talagang mga banal na aso kayo ha. I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an upfront. Utang ginamit pa yung Muslim. Walang iya naman oh. Nabastos siya dahil dun sa sinabi na yon. Ako, Muslim ako, mababastos ako dun sa moro-moro. Alam ko naman kung ano yung ibig sabihin ng moro-moro eh. Kunyarian lang yung hearing. Parang engot to. To the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong, labeling the committee as moro-moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is moro-moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Hindi. Imbestiga mo si Magalong. Si Magalong yung merong expose eh. Hindi lang flood control, meron pa cat's eye. Meron pang corruption sa sa rock netting. Ang dami yan, sir. Oo, ang punto rito, okay, we are gonna be inviting Magalong next hearing. Tapos. Ibig sabihin, ayaw nyo talagang imbitahan. No. Bakit natin ginugulo itong hearing na ito? Hindi ginugulo. Ikaw ang mahilig magpa-interview. Sabi mo nga nung nakaraan eh. I talked to my contractors. I checked my contractors. Tapos yung tinanong ka, when you say my contractor, it's as if you're favoring these contractors kasi you're stating that they are your contractors. Wala akong contractor. Sa bibig mo nang galing. Sa bibig mo nang galing. Baste, paliwanag nyo saan dinala yung flood control project. Pinaliwanag. Wala ka nang nasabi pagkatapos. Hinahamon mo si Mayor Magalong, pangalanan na dadamay kayong mababait. Ngayong tinatanong, nasaan? Ang yabang-yabang mo eh. Bakit nagagalit ka? Ikaw naman ang ang hilig mag-interview. Ikaw naman mahilig sumagot sa mga condescending na tanong ng at saka mga bitag na tanong ng media. Mga patay gutom kasi kayo sa sir? Sa interview? Samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated. Right. Yun. So, ibig sabihin, supot. Boo. Boo. Ibig sabihin, hindi pa tuli. Ayan. Yung gulo na yan. Yung gulo dyan sa Congress. Yung gulo sa Congress, pakinggan natin. Away-away dyan. Hindi lang si Magalong ang hinahanap ni Toby Chanco. Hinahanap niya nasan si Zaldico. Sabi nyo, lahat pantay-pantay. Kahit sino walang sasantuhin pero bawal mag-testify ang isang congressman. So, paano yan? Pwede bang mapanagot yung mga hindi magte-testify? Anak ng tinapay yan. Sige nga, ano to? Is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath,
di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico. Ako po! Bininggit yung pangalan, may USB, tapos may pangalan na binanggit, magre-react yan. Sinong una magre-react? Ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Colleagues. Kani-kanina lang ay tinanong ni Congressman Shell Jokno at ni Person. At hindi natin pwedeng pa-testify under oath. Di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Ito USB, insertion. Zaldico yung pangalan. Pero bakit Zaldico lang? Para sa akin hindi ako kontento na si Zaldico lang yung nadadrag dito. First off, Zaldico has no power without the Speaker of the House. So, while pinananagot natin si Zaldico dito, dapat yung ka-riding in tandem niya, which is yung speaker, damay din. Diba? Ipatawag, pati si speaker. At itanong, alam mo ba itong mga to? Inaprubahan mo ba itong mga to? May kinalaman ka ba rito? Dapat yun. Hindi lang puro si Zaldico. Kawawan mo si Zaldi, bait-bait niyan. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin, hindi ako Mr. Chair, with nagsimbento. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. Yan. just to, on the I have record, the floor. On the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to Suspend. I have invite. the floor. Yan ang maganda. Dapat ganyang katapang. Huwag kang magpapabraso. Oo, sigurado na etong si Zaldico, pinalibutan niya na yung sarili niya ng mga didepensa sa kanya dyan. Kasi busog na busog yung mga kongresista na yan nung panahon ng 19th Congress. Ang namayani nung 19th Congress, yung AKAP-AIX at yung kung ano-ano pang mga kagaguhang ayuda, neto ni Romualdez at saka ni Zaldico. Hindi ba? Yung blankong GAA, nandiyan pa yan. Hindi pa natin yan, hindi pa sila lusot dyan. Ang laki-laking pera niyan. Ngayon, tama itong ginagawa ni Chanco na labanan itong mga nagpapanggap na mga kongresista na mga abogado naman talaga ni Zaldico. Tama nga naman gusto natin na maayos itong problema natin. Gusto natin na itong kongreso ay itong hearing na to ay may katuturan. Kailangan lahat ng mga involved na tao ipatawag natin. Nakalagay nga doon sa listahan ng Pangulo, SunWest. Dapat yung may-ari ng SunWest, maano natin dito. Kasi siya ay may-ari ng siya ay contractor and at the same time, siya pa yung may hawak ng budget at nag-a-allocate ng mga budget, gumagawa ng mga insertions. Nag-a-allocate ng mga budget kung saan mapupunta itong mga idadagdag at saka mga babawasan. So dapat pumunta siya rito at magpaliwanag on his own. Bakit hindi natin imbitahin? Isangkot siya. Ngayon, dahil kongresista, hindi pwedeng maging resource person. Ano pang silbi nitong hearing nyo? Di wala, kasi papanagutin nyo lang, palalabasin nyo lang dyan sa hearing na ang may kasalanan DPWH, ang may kasalanan district engineer, ang may kasalanan ay yung mga kontraktor para mailihis ninyo sa inyo yung sisi ng taong bayan. Kayo naman talaga nagpopondo niyan. First District, may mga proyekto dyan. Sino ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Congressman.
Hindi ba congressman ang magpo-propose ng mga proyekto dyan? Tapos yung proyekto hihingi ng permiso doon sa local government para pagdating sa mga harang-harang ng kalsada, isasarang mga kalsada, mga maaapektuhan na buhay ng mga Pilipino habang ginagawa yung mga construction na yan. No, hindi ba? Pero ang budget nagsisimula sa Congress. At ang congressman ang nagpo-propose ng budget ay ng project at may mga pera na involved diyan. Oh. Tapos i-award diyan, ibibigay yan sa DPWH, as yung DPWH i-award naman sa kanino? O di umano doon sa construction firm ng congressman na yun na nag-propose ng proyekto. O, di ba? Doon tayo dapat nagfo-focus. Sino itong mga politiko na ito? Sino itong kasabwat ng politiko na DPWH? At itong contractor na pinagbigyan nila, whether conflict of interest, ibinigay yun sa firm ng kamag-anak ng congressman. Dapat yung mga firm na yan ma-suspend or ma-blacklist na yan. Oh, tandaan ninyo Yang Diskaya, yung kumpanya nila na blacklist na yan nung panahon ni Pangulong Duterte. At nakakuha ulit yan ng lisensya noong panahon na ni Bongbong Marcos. Bakit yan na blacklist noong panahon ni Duterte? Na blacklist yan dahil may mga proyekto sila na delayed. Hindi nila natapos online. Ghost project ba? Hindi. Delayed lang. Oh, na-delay lang at na-suspend sila doon. At ngayon, nakapag-operate na ulit sila. Ang masama, Siyam yung kumpanya na sila yung may-ari at lahat yung nagbibid sa mga kontrata, which is dapat ipagbawal na din yan. So, ayusin na rin yung pagbibigay ng permit nitong pick-up na to. Mga buwisit kayo. So ayan, hanggang dyan na lang yung ating vlog. Sana may natutunan kayo. Pasensya na, baka magkaiba tayo ng opinion, pero ganun talaga. Malay nyo bukas, parehas na ulit. Wag kayo magtatampo, wag sasamaan loob. Ito po si Boss Dada. Gusto ko lang guluhin ng inyong mga kamalayan. Something to ponder about, ika nga, para hindi tayo yung sunod lang ng sunod sa agos. Pagka ganun, sunod lang kayo ng sunod sa agos, wala kayong matututunan. Maraming salamat po, mabuhay kayo. Kita-kita po ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
harap ng kamera. Walang